Samantala, merong iba't ibang aktibidad ang komisyon sa wikang Filipino para ipagdiwang ang buwan ng wika ngayong pong Agosto. Sabi ng KWF, may mga lingwaheng webinar na tumatalakay sa iba't ibang paksa tulad ng mga wikang katutubo at Filipino Sign Language. Dagdag ng tagapangulo ng komisyon na si Arthur Casanova, meron ding mga patimpalak, paglulunsad ng aklat ng bayan at tertulya o pagtitipon sa mga sentro ng wika at kultura sa iba't ibang state universities and colleges. Lahat ng gawain ay batay po sa temang paglinang sa Filipino at katutubong wika, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. Umaasa rin daw ang komisyon sa gabay ng mga guro at mga paaralan para matutuhan ng mga bata ang pagpapahalaga at pagsusulong sa ating wika. Isang batang babae po ang natagpuang wala ng buhay sa isang bakanteng lote sa Quezon City. Ang sinasabing kumitil sa kanyang buhay, ang binatilyo niyang kalaro. Babala, sensitibo po ang balitang mapapanood ninyo. Balitang hatid ni James Agustin. Napayakap na lang ang isang lalaki sa bangkay ng 8 taong gulang niyang anak na babae nang matagpuan ito sa bakanteng lote sa barangay Santa Lucia, Novaliches, Quezon City, pasado alas 5 ng hapon kahapon. Labis din ang paghihinagpis ng ibang mga kaanak. Ayon sa mga taga-barangay, Sabado pa ng hapon na iulat na nawawala ang bata. Nung pumunta ako, nakabalot na po siya ng kumot eh. Kasi siguro po nung unang dumating doon na yung magulang mismo, nung nakita nung magulang na lalaki yung anak niya, binalot niya po kagad ng kumot kasi natagpuan po yung bata ayon doon po sa mga nakakita, hubot-hubad na. Sa kuha ng CCTV, kita ang biktima na nakasunod sa isang lalaki, papunta sa compound kung saan matatagpuan ang bakanteng lote. Nakita niya itong suspect. Inaya siya na sundan siya na parang may papakita pang mga bote. So tuloy-tuloy sila doon sa isang compound na may bakante doon, na bakanteng lote. Kalauna natukoy kung sino ang lalaki sa video. 13 anyos sa lalaking kapitbahay ng biktima. Inimbitahan siya sa barangay kasama ang tiyahin at nakausap ng personal ni Chairman Ruel Marpa. Sabi niya, nung madaling araw, doon nga po sila pumunta sa may Balbuena compound, bandang dulo. Magkasama po sila. Doon sa testimony niya po, ang pagkakasabi niya po sa amin nung gabi na yon ay sinakal niya lang. Pagkasakal niya, nawala ng malay, doon na po ginawa siguro yung hindi dapat mangyari. Hindi pa mahig yung bata na kung anong gagawin. So hanggang sa nasakal niya ito. Tapos yung bata is may mga scratches sa kamay at tuhod. Yun yung nakita na nagawa ng laban yung bata, yung biktima. Nasaksodiyan na ng pulisyang minor de edad habang nagpapatuloy ang investigasyon. Inaalam pa ng mga otoridad kung may ibang kasamang minor de edad, lalo pat hindi basta-basta makakapasok sa bakanteng lote. Doon sa crime scene po, mayroong gate doon na nakakandado. Yun din po yung isa sa mga pinag-iisipan po ng kapulisan natin na parang hindi kaya ng 13 years old na isama yung bata ron sa loob dahil maliit lang po yung bata kung nag-iisa lang po siya. Hindi na muna nagpaunlak ng panayam ang mga kaanak ng biktima. Isa sa ilalim din daw sa autopsy ang labi ng bata. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Welcome daw sa kampo ng negosyanteng si Atong ang mga isinapang reklamo laban sa kanya ng mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. Ayon sa abogado ni Ang na si Attorney Gabriel Villarreal, pagkakataon ito para masagot ang mga aligasyon laban sa kanya sa tamang forum. Git pa ng abogado ni Ang, inosente ang kanyang kliyente. Nagbabala rin siya sa mga anyay mali, makasarili at walang basehang mga pahayag ni Julie Dondon Patidongan. Nakalulungkot doon na naluloko ang publiko sa anyay pagmamanipula ni Patidongan para palabising biktima rin siya sa pangyayaring siya rin daw ang maipakana. Kabilang sa mga isinampang reklamo laban kay Ang sa Department of Justice itong Biyernes ay multiple murder, serious illegal detention, enforced disappearance, direct bribery at obstruction of justice.
Kasama rin sa mga inireklamo ang aktres na si Gretchen Barreto at dating NCRPO Chief Retired Police Lieutenant General Jonel Estomo. Sinisikap pa silang kunan ng bagong pahayag. Dati na nilang itinanggi na may kinalaman sila sa pagkawala ng mga sabongero. Sa mga nagbabalak magnegosyo, sakto po ang isinagawang Entrepreneurship Development Training ng DTI sa Baguio City. Yan ang second joint negosyo sa barangay at negosyo sa kabataan training. Kasama po riyan ng DTI, ang Philippine Trade Training Center, Global MSME Academy at Development Center for Future Leaders. Dumalo sa pagsasanay ang daang-daang barangay at sangguniang kabataan officials mula po sa buong bansa. Ibinahagi sa kanila ang tips tungkol sa pagnenegosyo tulad ng paano ang pagsisimula, product costing, inventory management at pagkuha ng mga tauhan. Ang mga natutuhan ng barangay officials ituturo naman daw sa mga residente sa kani-kanilang lugar. Nagsilbing lecturers at guest speakers sa event ang ilang negosyante at government officials. Nilinaw ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines na luma na ang kumakalat na video ng China Coast Guard tungkol sa engkwentro nila sa Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Ang naturang insidente, June 17, 2024 pa nangyari. Kinuyog ng China Coast Guard ang mga bangka ng Philippine Navy na nooy nagsasagawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre. Tinawag ng AFP na disinformation ang pagpapakalat sa video dahil pinalalabas daw na bago ang insidente sa Ayungin Shoal. Sabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela, hinihintay raw niya ang paliwanag ng CCG kaugnay sa anyay republished video. Dati pang ginigiit ng China na sila ang may karapatan sa Ayungin Shoal kahit na Pilipinas ang may sovereignty batay sa 2016 Arbitral Tribunal ruling at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ang latest daw na namomonitor ng PCG ay isang Chinese research vessel 37 nautical miles mula sa Santa Ana, Cagayan. Hindi tumugon ang naturang barko nang mag-radio challenge ang PCG nitong Sabado. Para makatulong sa pagresolba ng hebigat na traffic, isinusulong ng Department of the Interior and Local Government at Metropolitan Manila Development Authority ang street parking ban sa piling oras sa lahat ng pampublikong kalsada sa Metro Manila. Balitang hatid ni Darlene Kai. Sa September 1, nakatakdang maglabas ang DILG ng final version ng mga polisiya sa isinusulong na regulasyon sa street parking. Ang nais dito ni DILG Secretary John Vic Remulla, bawal mag-park sa mga pampublikong kalye sa Metro Manila mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 10 ng gabi. Kabilang ang mga maliliit na kalsada o tertiary roads. Damay kung sakali ang mga sasakyang nakapark sa tapat ng bahay ng may-ari. Isa sa mga apektado niyan ay si Joseph na nakaparada sa tapat ng bahay sa Quezon City, ang 4 na sasakyan na pinapasada bilang school service at gamit sa ibang negosyo. Wala kasing parking eh. Tapos yung one-side parking lang talaga dito. Yun. Tapos sabi niyo nga po one way naman. One way. One way, ma'am. Tsaka walang kasalubong. May mga nakikipark din sa kanila kapag kakain. Pag bawal na mag-parking sa street, hindi na kami makakakuha ng customer na siyempre matatakot sila baka ang tawag doon? Mahuli, matikitan. Mahihirapan din daw si Raya na sa kalsada rin ipinapark ang pinapasadang taxi. Sumusunod naman daw sila sa sinabi ng barangay na one-side street parking lang. Baka pwede naman sa ibang side na pwede mag-park yung ibang sasakyan or depende sa pinaka-highway na lang, tanggalin nila yung yung nagpo-park. Panukala naman ni MMDA Chairman Don Artes tuwing rush hour na lang o tuwing alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 hanggang alas 8 sa gabi ipatupad ang ban. Tutol naman ang Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP sa de oras na ban. Dapat daw total ban. Sagabal daw kasi ang mga sasakyang iligal na nakaparada sa daloy ng trapiko lalo na sa emergency services. Hiling naman ng Automobile Association of the Philippines sa pamahalaan maghunos dili sa pagpapatupad ng ban. Hindi pwedeng basta sabihin mo bawal, walang pupuntahan yung mga tao. Hindi mo pwedeng basta sabihin bawal bumili ng kotse. Dapat daw magkaroon muna ng parking facilities, lalo't marami raw bahay, apartment o establishmentong naitayo na ang walang sariling parking area. Kailangan mag-set up naman ng government, local government, ng mga parking buildings
or parking lots. Kasi saan papark yung nabili na nila yung kotse. Pero nakatira na sila sa isang apartment na wala namang parking. So, anong mangyayari? Noong 2022, ipinanukala ni Marinduque Representative Lord Alan J. Velasco na i-require sa pagpaparehistro ng sasakyan na magkaroon muna dapat ng sariling parking space. Ngayong 20th Congress, naghain ng parehong panukala si Capiz 2nd District Representative Jane Castro. Para naman kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, suportado nila ang panukalang ito ng DILG pero sana raw wag sa lahat ng kalye ipagbawal ang parking. Yung mga kalye na hindi naman natin matuturing main roads o secondary roads at yung mga kalye na hindi naman po bahagi ng mabuhay lanes, maaaring minsan po ay one-side parking, maaaring minsan po ay oras lamang ang pagparada. Mainam daw kung hahayaan ang LGU na maglatag muna ng panukala sa mga kalye sa kani-kanilang lungsod. Yan din naman daw ang plano ng MMDA na isang buwan daw pag-aaralan ng panukalang ito. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa iba pang balita, kaalyado man niya o hindi, wala raw sisinuhin si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapanagot sa mga kumi-kickback sa flood control projects. Kaugnay po yan sa ipinag-utos niyang investigasyon sa flood control projects noong kanyang SONA. Ilang araw lamang matapos bahain ang maraming lugar sa bansa dahil sa magkakasunod na bagyo at pinaigting na hanging habagat. Is President Marcos going to crack the whip, really crack the whip on those responsible? Dinadaanan na hirap na dinadanas ng ating mga kababayan. They have to be told who is responsible and somebody has to answer for their suffering. Paano ho kung kaalyado ninyo? Sorry na lang. Hindi na kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Ayaw na kitang kaalyado. Mamaya sa 24 oras, ang iba pang detalye ng one-on-one interview ng GMA Integrated News kay Pangulong Marcos para sa kanyang podcast. Mga mare at pare, nilinaw na ni Bea Alonzo ang real score nila ng negosyanteng si Vincent Co. I think it's very obvious, that we're together, yes. And I think that's all I can share. Hashtag very happy raw ngayon ang kapuso actress. Hirit ng ilang netizens halatang in love si Bea dahil very glowing siya ngayon. Happy rin daw ang status ng heart ng naging co-star niya sa Widow's War na si Carla Abellana. Matatanda ang may mystery person na nakasama si Carla sa isang dinner date 2 weeks ago. Masusundan kaya yan? Yes, there's a second date. So, we'll see if there's gonna be more dates. Diba? So, for now, so far naman, 6 na araw na lang ang voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Update tayo sa ulat on the spot ni Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi, nasa ika-4 na araw na nga ang nationwide registration of voters na isinasagawa ng COMELEC at magtatapos ito sa August 10, kaya patuloy ang paghihimok ng COMELEC na magparehistro na ang lahat ng unregistered para makalahok sa susunod na eleksyon. Sa ngayon ay kaalis lamang po sa Jose Reyes Memorial Medical Center ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia para makita ang isinagawa registration dito ng mga empleyado, kanilang dependents at mga nakatira sa katabing barangay. Bago rito ay pumunta rin si Garcia sa LRT Recto Station at Manila City Jail. Sa ngayon po, mga doktor pa mismo ang nagpa-register dahil ilan sa kanila ay na-deactivate as voters dahil hindi raw nakaboto ng 2 eleksyon. Sabi ng isang doktor ay naka-duty siya sa ospital kaya hindi nakalahok noong nagdaang eleksyon. Target ng COMELEC na makapagrehistro po ng 1 million voters at ayon kay Garcia, so far ay nasa 200,000 na ang estimate ng nagparehistro mula August 1. Okay lang naman daw kung sakaling hindi nila mabot yung target, ang mahalaga ay marami rin ang makarehistro dahil hanggang August 10 lang po ito. Nung Biyernes nga ay sa Aita Community sinagawa ang registration. Pwede rin po magparehistro ang kabataan na malapit ng mag-15 years old para naman makalahok sa SK elections. Yun ay kung matutuloy ang barangay and SK elections sa December dahil meron pong panukalang batas para sa postponement niyan. Ayon sa COMELEC,
at nakatakda nga pong lagdaan daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang batas na yan. Rafi, sa ngayon, sabi ni Dr. Lauderes, ang hepe ng JRRMC, ay nasa around 1,000 employees nila ang hindi registered, kaya malaking tulong daw itong registration na ito para sa kanila at nananawagan din sila na sana daw ay isama sila sa early voting o kaya ay absentee voting kasi yung mga doktor karaniwang hindi nakakaboto kapag eleksyon. Yan muna po ang pinakauling ulat mula dito sa JRRMC. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Eto na. Kung pet owner ka, 'di ba? Talagang ayaw mo yung parang buhay mo na yung magagambala ka talaga ng alaga. Parte na ng buhay yan eh. Correct. Kaya naman ang isang taga-Bataan ay may naisip na kakaibang paraan. Ito raw ang kanyang tip para makamit ang inaasam na peace of mind. Ano nga ba yan? Ito, sa halip na ikulong ang mga aso, si Kyle Chavez na lang ang pumasok sa kulungan. Siya na raw ang nag-adjust para masolo ang tinapay mula sa mga asong sina Shinichi at Nagi. Kwento ng kapatid ni Kyle na si Regina, tapos nang kumain ng mga alaga niya pero nabitin yata. Nag-aabang sana ang mga aso sa ekstrang merienda. Mission accomplished naman si Kyle na nakakain ng walang kaagaw. Ang aliw na video, mahigit 300,000 na ang views. Trending! Kakatuwa.